Let's get it on. Parang uulan ah. Uy, linis ah. Linis ng tile sa labas. Meron mga very good na bata dito nalilinis eh. Kaya pag nanghingi yun, automatic yun. Hindi siya basta walis eh. Minsan pinupunasan talaga eh. Kaya good job, di ba? $112. Bakit gumagalaw na to? Maluwag yung kabit ko. Okay, pwede naman higpitan yan eh. Tignan natin pagdating doon. Gumagalaw yung ano, tawag nun, speed 1, 2, 3. Na kailangan ko na mag-canvas ng gulong sa harap. Yung kain ng ipin is kakaiba. Meron siyang kakaibang kain ng ipin. O yan bagong pintura oh. Asa? Jacket ba ako? Sobrang presko ng jacket ko. Minsan tinitinan ko kung suot ko eh. Ito palang upuan ko. Ay, meron siyang kalug eh. Ay, kailangan mawala tong kalug na to. Kasi, may ganyan Ayusin ko to pagdating doon. Buti na lang sa dalawa aayusin ko yung upuan. Tsaka, nasira yung lock niya, natanggal yung welding. So winelding ko, ginandahan ko yung pagkaka-welding. Ngayon may kalog siya. So kailangan i-try ko, tinang ko kung makukuha ko sa higpit dito sa sa pinaka bisagra niya. Yung bisagra kasi nito meron talagang play, pero wag naman yung nakasakay ka tapos may play. Diba ang dami mong i-maintain? Ang dami mong i-maintain. Hindi pwedeng basta gamit lang. Nakwento ko nga kay teacher kasi kahapon ang tuli namin. Kanina pala yung madaling araw tuli namin. Usually dyan sa U-turn, yung U-turn slot dyan sa sa Marcos Highway na walang boulder. Usually dyan kapag may parating, tapos kung ano man sasakyan, pero kanina truck may parating, pinagbibigyan nila kasi syempre kami yung matulin, kami marami ganyan. Pero this time umabante ang tuli namin, umabante. Takot ni teacher kaya hindi ako nagre-record dahil maririnig nagmumura na naman siya So nung umabante, pumreno ko, sabi ko maglala, kaya imbilis natin, tansyado ko yan na kaya ng preno sa mga ganyang emergency, sabi ko ganyan. Sabi ko yan ang dahilan kung bakit ginastosan ko yung upgrade ng preno, sabi ko ganyan. Kasi kung yung ganyang emergency hinto, dalawa tayo, matulin tayo, tapos yung original na preno baka maihi ka sa tako. Mapatalong ka kasi hindi niya kaya
ganun. Hindi rin ako siyempre hindi rin ako magtutulin ano kung alam kong ganun lang kakayanan ng preno. Pero ibig sabihin yung kanina, the reason na nakayanan namin mag-stop ng ganung kalapit despite na ganun kami kabilis is because malaki yung caliper ng preno nito. Ano siya, ang tawag doon radial, yung pang big bike talaga. Nakita ko lang yung kay sino ba yun? Kay JP, yung technician. Sabi ko, laki ng preno mo Sabi niya, siya ba nakitaan ko? Hindi, sabi ko lang ang ganda. Tapos yung may nagbebenta ng keso online. Yung nga, nakitaan ko siya ng ganun din. Sabi ko, laki ng preno Sabi niya, binibenta ko. And actually, binibenta pala niya. Pero nung sinabi niya, binibenta ba niya? Ay hindi, tinuro niya kung saan niya pala nabili. Yan. Sabi ko lang, laki ng preno mo. Sabi niya, dito ko yan nabili. Sabi niya. Hindi, sinabi lang niya kung anong klase pala. Tapos ako na naghanap kung saan ko mabibili yon. Naalala ko si JP. So si JP nagsabi siya kung magkano. Sabi niya 3.5 sir. Sabi niya. So nakagastos ako ng ganung sa upgrade. Tapos di ikakabit na nung bumili na kami doon sa sa Lodge e-bike nung ikakabit na ang tagal niya. Tapos yung di bali sana kung yung mag-a-align kasi ina-align bali sana kung mag-a-align ka kabit, testing, luwag, kabit, testing, higpit. Di bali sana kung gano'n lang. Siya hindi. Pag may sayad, kakalasin niya lahat isang buo from ilang tornilyo. Nabibisit na ako. May app ito ano ba? Camera Pro something. Libre siya pero babayaran mo kung gusto mo maano yung mga features niya. Ang kagandahan kasi dito sa app na to, magagamit ko yung microphone ko dito sa sa intercom. Maganda yung microphone nitong intercom di wireless ganyan. Kasi kung hindi, yung salita ko yung salita ko, ang mic nun dito sa mismong cellphone na nakasukbit sa motor good luck kung marinig nyo ako dahil puro hangin lang ang puro hangin lang mangyayari doon pag walang sariling microphone. Kapag yung default na ayan kailangan ko mahigpitan yung ko mahigpitan yung upuan. Nervyoso din tong motor sa harapan ko. Bali na, di ba? Please safe. Yan, kapag default yung microphone, tawag na ito. Wala, hindi gagana yung sa Bluetooth. Pero pag gumamit ka ng app na to, kung ano mang pangalan ng app na 'yon, makakapag-record. Nga lang may mga ganyang glitch na ito yung sinasabi ni bayaw ni teacher na nambabato daw yung lola. Tingnan natin kapag hindi raw binigyan. Pero tingnan natin kadarating lang natin nag-viral daw yan sa Facebook. Sabi ko kung totoo. Nag-viral daw sa Facebook dahil nagpupunas daw, hindi pumayag, pumapalag daw. Kaya nambabato kung ano mga nila nagawang katarantaduhan. Tingnan mo tong lola may bitbit na bato. Hindi natin alam kung bakit, diba? Malay natin lang siya tawag nun. Ang tawag yun, naulyanin lang, diba? Wala kadarating lang natin. Hindi pa pala ako nakakapag paglagay ng nito. Paglagay ng ang tawag, putang inam ka. Sige, lusot. Wag kasi masyadong matalas, boy. Hindi mo mapipilit yung ganyan konti-konti. Galing kang U-turn
Nag-fishtail ako doon, sinabay ko na yung piga ko. Fishtail ako doon. Yung kalsada doon, malaman naguhitan ko yun ng gulong ko. Sinabay ko na. Siyempre mas malakas yung preno ko sa likod. Buti na lang hindi ako matulin. Nakatres ako nun, baka nagpang-aabot pa ka. So pagdating ko kay teacher, hihigpitan ko yung upuan, tsaka etong 1, 2, 3. Sana maalala ko. Si teacher ihatid ko bukas sa binyag. Hindi kami ginawang ninang, hindi siya ginawang ninang kasi thunders na kami. Yung mga yung mga tawag sa generation nila, mga millennials lang ginawang ninang. Sabi niya, parang hindi parang, sabi daw nung tatay, tamang tatay ng bibinyagan, sa kasal na lang kayo ma'am na sa kasal na lang kayo ninong. Yan. Tama nga naman, mas ma-advise namin sila sa sa bilang mag-asawa pag nagpakasal sila. Kasi kami ilang taon na kami mag-asawa, 29. O magte-30 na kami nitong itong taon na to. Pero bukas, dahil nga sa ninang, sino yun? Dahil nga sa ninang, hindi siya ninang, ayun dito yun dito yung kanina, yung truck. Biglang lumusot, biglang umabante, umarang at hindi tumuloy. At di ba nga, papreno ka nun? Daling araw, alas 4, alas 5 yun, ang bilis namin. Alagaan ng sasakyan. Nituruan ko si teacher na na pag mga signal ganun. Tsaka sinasabihan ko siya na huwag ka magsisignal sa sa sarili mo. Signal ka yung coordinated sa akin. Kasi baka malito yung nasa likod napapansin ko kasi siya nagsisignal ng sarili niyang gusto. Sarili niyang gusto. Kailangan magsisignal ka yung obligado. Halimbawa nag-U-turn kami sa kaliwa, obligado, ayun, pwede yun. U-turn, kami sa kanan, kakanan kami, magkakat kami, yan, obligado yun. Pero yung parang nakita niya may Jollibee sa unahan, gusto niya kumanan sa Jollibee, hindi niya nasabi sa akin, sumignal siya. Mali dito yung nasa likod. Anyways, balik tayo dun sa katrabaho niya na may binyag bukas. Eat all you can. Ang mahal nga naman ng per plate nun. Eat all you can, pero siya wala rin, syempre ihatid ko siya. Sabi sa akin ni teacher, bayaran na lang kita, kain ka pa rin. Sabi ko, mali ba nila na ipagbabayad mo ko? Sabi ko ganon. Ihatid lang kita, walang problema doon. Sabi ko. Tapos balikan na lang kita kung tapos na. O kaya antayin kita doon sa labas kasi may waiting naman doon sa labas. Gaano ka ba katagal mag-eat all you can? Mag cellphone lang sa labas, mabilis ng oras mag-cellphone ako Sabi ganoon. Para na bago yung plano, bukas hahatid ko na lang siya sa Project 4. Tapos pag tapos na sila kumain, puntahan ko na lang siya doon sa Timog. Sa Timog daw yun yung eat all you can. Tsaka syempre yung invitation hindi naman 100% yung tungkol din sa bayad, although malaking factor yon. Ang doon is yung namimili nga siya ng guest niya, ganoon. Syempre pili eat all you can na, tapos ang guest niya mga pure ninong at ninang lang, tapos si teacher extra, ang isama pa ako, hindi naman ako ninong, di ba? Wala lang yun, problem. Baka nga pag hinatid ko siya, kung dun ko man siya ihatid bukas at meron ako 1-2 oras na nakapag-ikot ako doon, makakita pa ako ng construction site doon, di pera pa yun, di ba?
Alam ko sa Manila, meron akong mga nadaanan doon eh. Hindi ko pa nababalikan Alocan eh. Kasi dumaan ako doon gabi. Puro mga ano, mga tawag na ito. Siyempre gabi, tapos parang Pasko yata, ano bang petsa yan? Puro sa mga hindi ano babalikan pa, puro sa mga walang makakausap. Oh, hindi pwede kong gamitin yung time na yon na mag ano, puntahan ko yung mga construction site. Hindi ko rin pati bet yung ano na yon, eat all you can na yon. Magkano yun? 500? 550? Hindi ko bet yung mga pagkain nila. Tramway. Hindi ko bet yung pagkain nila. Parang pansit lang ang kinakain ko dun eh. Sarap ba pansit nila? Oo, hindi ko bet yung pagkain nila. Ang masarap na pansit, yung Korean pansit dito sa ano, diyan sa Ligaya, yung kung pangalan. Basta eat all you can diyan sa ano, Semicon. Yan, masarap yung pansit diyan. Mga ganon din ang presyo noon. Yan. Pag eat all you can lang pag-uusapan. Yan, mahilig sa mga eat all you can. Hindi naman ako matako kumain. Pag ako kumain dyan, puros observation lang ang gagawin ko dyan. Sarap nitong karne, ano. Uy, lasang mushroom, may mushroom to. Uy, may ano, may anis. Uy, ano, half cook, pero malambot. Nagluluto din kasi ako ng ano, sarili kong kinakain. So, nakakakuha lang ako ng idea. Pag dyan ako kumain sa mga ano, tulad dito sa SM, yung eat all you can dyan na yaki mix. Yun, medyo masarap ko. Yan, masarap kumain dyan, yaki mix. Ang binabanatan ko dyan, yung ano, yung pink salmon. Yan, ang binabanatan ko dyan. Although, ang bagal nila mag-serve. Kaya pag naglagay, tapos pag maglagay pa isang maliit lang na plato na ano, ng pahaba. Yun, inaabangan ko dyan, pink salmon. Hipon kami, ginagawa naming pag ano, madali kasi ulamin ng hipon, di ba? Kahit tigatlong piraso lang kayo, ano yung magkanin, sarap yung mantika, di solve na yun. Kaya hindi na special sa akin yung hipon, sa amin yung hipon sa mga eat all you can. Yung pink salmon lang binabanatan ko. Pag yung mga yaki, ano tawag nun, yung mga California maki, ganyan, madalis makabusog kaya yun dahil kanin yun eh, mga mangilan lang yun, ano pa, mga ano, kaya sayang pag eat all you can. Minsan nakakailang kain kami doon, pinagtitipan namin yung maliliit pa yung mga ano, yung mga chikiting pa lang sila. Ginagawa ko yung jacket ko, kukuha ko ng isang mangkok na ano, na mga matatamis, tapos yung jacket ko lalagyan ko ng ano, mga kinuha kong jelly bean, mga ganon. Hindi nila alam. Pag uwi sa bahay, nung nanonood na kami ng ano, ng TV, nilagay ko sa garapon, sabi niya, saan galing yan? Mga ganon sila. Doon sa ano yan? Mga ganon sila. Wala eh. Ano lang makakain ko talaga doon eh, yung ano lang. Ice cream eh. Ano ice cream? Isda tsaka ice cream, mga yan lang. Kaya bukas pag ihatid ko si teacher, saan ba yan? Sa Project 4 daw. Mag-try ko saan ako makakapag-ikot bukas. Para ano, meron kasi akong iikutan layo eh, dito sa ano, dito sa naka left turn ba ako dito sa ano, sinabi sa akin yung papunta na siya sa ano, sa Talim Island. Layo nun, di ba? Laguna de Bay, 22 kilometers. Ginugel map ko,
Yung subdivision. Binigyan ako ng tip ng ano ko, ng truck ko. Sabi niya, meron kami dinadalhan dyan. Mga ganun siya. At marami pang mga ano dyan, maaalok dyan, sabi niya. Pag pumunta ka dyan, makakakuha ka ng ano dyan, pagdadalhan natin, sabi niya. ...22 kilometers. Layo din yun. Kung ito gagamitin ko, manggagaling ang project for, syempre kukwentahin ko yung kilometro, di ba? Otherwise, magmomotor na lang. Tamad naman ako magmotor. Pag ako mag-isa, hindi naman akin yung mas exciting to eh. No open sa mga fans ng Honda. Masarap gamitin ng Honda. Masarap pag may kasama kasi lalo na yung OBR ko, maselan sa lubak. Yun, masarap gamitin yun. Wala siyang masasabi. Kung 22 kilometers yun, balikan plus, siguro sabihin natin mga 1.5 litro ko. O kung ikot-ikot pa 2 litro. So kung 60, 70, 140 lang, 150 yung gas ko. Mga ganun gagastusin ko pag nagmotor ako. Oops. Left turn. 6, 5, 4. Yung Talim Island na yun, meron akong kasamahan sa call center dati na mahilig sa mga aswang-aswang. Kinukwento niya sa akin, meron daw ano daw mangkukulam, manghuhula. Na ano, na may malaaswang daw yung anong pagkatao o yung lahi nila sa Talim Island. Tsaka hindi raw basta-basta nakakatawid, nakakapunta daw doon, parang bawa, punta ka dun sa port, sabihin mo dun sa bangkero, punta kang Talim Island. Bakit? may mga ganun dating, ewan ko ngayon basta yun lang, kwento lang naman yun. May mga ganun datingan daw. Google kaya natin yan. Tingnan natin sa ano, kung anong mga adventure meron sa nagpunta na doon. Pero kung ako tatanungin, bibisikletahin ko na lang yon, putek. Simulan ko ng maaga, 22 kilometers papunta, 40, biking ko na lang yan, putek. Palag na yun. Basta ano, agahan ko lang para ang alis, para makarami. Sabi naman sa akin, patag naman daw yung lugar eh. Kaya tiyaga ka lang pumidal kung magbabike ako. Don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to the favorite song. When you said you were a mess to underneath the shoes, darling, you look perfect. Hi, one way. Putang.
Oras na ba? 1:37. Galing ano pala to, ibang bansa. Darling, you look perfect tonight. Print po. Print. Left turn ba ako? Dancing in the dark, you between. Tawagan natin si teacher. Nandito pa. Hindi, doon pa yata siya. Puntahan natin. Wala na siya doon. Saan na siya? Tawagan natin. And we will see. Okay. See you later. Bye.